Usap sa inyo mga kegwa. Ngayong araw nga guys ay pang 3 days na natin sa pagbebenta ng sasakyan. Bali around 5 PM na nga ito mga kegwa. Ngayon ng umagang mga kegwa ay may tumingin rin galing Manila. Bali nagustuhan na naman nila yung unit mga kegwa. Tsaka pumasok na nga kami sa bahay noon kasi bayaran na sana. Kaso mga kegwa, ang nagka-problema tayo sa papel. Ang gusto pala nung bibili ay makausap niya daw yung first owner. Sabi ko malabo naman po yung ganun kasi hindi natin alam kung sino yung first owner at taga saan. Kung bibili kasi na hindi brand yung mga kegwa, di mo talaga malalaman kung pang ilang owner ka na. Tukat na lang story short mga kegwa, umuwi rin sila at di kami nakapag-deal. Kaya sabi ko sa kanila maghanap na lang sila ng mga sasakyan na binebenta na first owner. Hindi mo naman rin masisisi yung mga tao mga kegwa kasi gusto nila kayong ganun. Kasi nadali na daw sila dati, naloko daw sila. Kaya sabi ko sige lang po, okay lang po. Salamat sa pagpupunta. Mga around 2 PM nga sila umalis sa bahay mga kegwa. Bali pagkaalis nga nila mga kegwa, ay pinakontak ko na agad kay Guada yung susunod na titingin. Bali mga 3 hours na naman yung antayan namin dito mga kegwa kasi nakamotor lang sila. Kaya tamang antay lang kami ni Deo dito sa labas kasi sila mama at Jojo umalis din. Tapos si Ali natutulog dun sa loob. Bali si Jojo at saka si mama pumunta sa court kasi may ayuda daw. Tapos kami ang pinabantay kay Alin habang natutulog. Bali nagkape na rin kami ulit ni Deo dyan. Bali pang 3 araw na namin dito nagkakape. Tapos maya niya dumating na rin yung titingin na galing sa Manila. Bali dalawang lalaki sila. Yung naka-green dyan, yun yung mekaniko. Tapos yung isa yun yung buyer. Bali ang may gusto pala ng sasakyan na yung asawa ng lalaki. Kasi mahilig din daw pala siya sa camping-camping. Alam nyo naman yung sasakyan natin nakaset up siya for camping. Kaya kahit binaklas natin kahapon yung carrier, kailangan pa natin ipadala kasi trip daw nilang bilhin din. Kaya tumatawag na siya sa asawa niya kasi okay naman daw sabi ng mekaniko. At yun, nagkasundo kami sa presyong 157,500 mga kegwa. Grabe na, 157 lang pero presyong sasakyan na. Dati motor lang yan. It's a matter of pagpili lang talaga yan mga kegwa. Yung presyo niyan mga kegwa ay kasing presyo lang rin ng EDB natin. Kaya dapat talaga maging utak kayo sa pagpili mga kegwa. At yan ang mga kegwa, binabaklas na mekaniko niya yung isang upuan kasi ipapasok namin yung motor nilang Honda Click. Di ko na-expect na ikakasya pala yung Honda Click niyan mga kegwa. Pagkatapos nga namin may isa kay mga kegwa, inihintay ko si Guada para makita niya yung sasakyan bago umalis. Habang inaayos pa namin yung Honda Click mga kegwa, inutusan ko muna si mama na bilangin yung pera. Tapos niloloko namin na 90k yung cash pero 80 lang talaga. Kaya ayun, nagsilabasan yung pawis niya madalaki. Bali si Ate Jojo nga nagbibideo niyan kasi busy rin ako doon. Sinasadya ko kasi medyo bagalan mga kegwa para maabutan ni Guada. Para at least bago man umalis yung sasakyan mga kegwa ay nakita niya rin. Kasi ilang sako rin ng damit ang naisakay doon mga kegwa. Kahit ganun pa man, tinuturuan namin yung sarili namin na wag ma-attach sa isang bagay. Kaya ito na nga mga kegwa, nagbababay na nga ako kaya bansan niyo no kasi aalis na sila. Ingatan mo yung bago mong amo. Pero yung dating amo mga kegwa, di pa dumating. Ang tagal na lang dumating ni Guada. Bali nag-usap-usap na nga kami mga kegwa na dito na lang mag-dinner. Para hiramin naman yung motor ni Kuya Janjan kasi wala kami masakyan pa uwi. At yan na mga kegwa, mag-aapiran na sana kami dyan kasi sasakay na sa sasakyan. Kaso may nakita akong tricycle na papasok dito sa amin kaya sabi ko wait lang muna baka sila Guada na yan. At hindi nga ako nagkamali mga kegwa, sila Guada na nga. Ay salamat naman, at least naabutan pa ni Guada bago umalis yung Avanza. Bye-bye, Aba. Anong masasabi mo? Mag-kiss ka na kay Aba. Huwag ka naiyak mo. Huwag ka naiyak. Ingat, salamat ha. Bye-bye, Aba. Bye, Aba. Bye-bye. Sige, mang-hike na ta. Sa wakas yota, pang 3 days na.